Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Juan chapter 4 verse 23 hanggang 24. Sabi po dito, "Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama." Last verse, verse 24, "Ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Pagpalain ng pagkabasa ng Biblia. Ngayon po tayo po ay magtapat ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paparito at maghuhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo ay magmuli, tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Awitan natin ang Panginoon. Puso ko'y mananamin. Bago, ikaw ang
Pinatunayan mo kapangyarihan mo. Pinatunayan mo ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay at totoo.
Patuloy tayong umawit sa ating Panginoon. Patuloy tayong magpuri. Amen. Mga kapatid, alam mo nga sa isa't isa nating mga buhay, nasa ating mga tahanan tayo, damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Amen. Sa mga oras na ito. Huwag tayong mahiya mga kapatid na tumawag sa Kanya kung ano man nagkakailang problema na ating dinadala po Panginoon. Lalo na pinakalat ng COVID virus sa ating bansa. Siya ang nanguna, siya ay mag-alis mo noon. Awitan natin ang Panginoon. There was Jesus. Amen. Every time I try to make it on my own, every time I try to stand, I start to fall. Knowing you're older than I have trouble. There was Jesus. When the light of destiny crosses into the ground, when the hands in hand were wide to be found, I can see these things, but I can see it now. There was Jesus. There's a waiting, there's a searching, there's a healing in the heart, like a blazing water in the broken pieces. Every moment where I'm standing and where I'm going, every rain I take away,
Panginoon, sa mga oras na ito, huwag natin kalimutan, Lord, na ang ating banal na simbahan ay dito lang natin ay masasabi ang ating mga problema. Kung ano man ang bigatan ng ating problema, bigay lang natin todo sa Kanya. Hallelujah! Amen! Awitan natin ang ating Panginoon ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen, Lord. Sa iyong banal na ilog, doon kami ay nalago. Upang ikaw ay purihin, buong puso ka walangin. Purihin aming Panginoon, ihayag ang aming at di manlirik mong pag-ibig. Bawat labi ay magsasabi, dakilakan ng aming hari. Purihin aming Panginoon, sa iyo ang kapurihan, magpakailanman, para
makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito na kung saan, bagamat hindi po kami, Panginoon, magkakasama, pisikal, Panginoon, sa pagpupuri, pagsamba sa iyo, patuloy mo po kami binibigyan ng Diyos ng pagkakataon, Panginoon, O God, Lord, na magpuri, Panginoon, at sumamba sa iyo. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga anak mo, O Diyos, na patuloy, Panginoon, O God, hallelujah, sumasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Salamat, O Diyos, Panginoon, sa iyong maghahatid ng banal mong salita, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, ang ibayo mong pagpapala, Panginoon, ang ibayo mong, Panginoon, pagkilos, O God, sa buhay niya, Panginoon, O God. Maraming salamat po, O Diyos. Patuloy po namin iaalis sa inyo, natitira pa po namin oras. Kayo po ang manghari, kayo po ang patuloy na mataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin ng panalangin sa Panginoon. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat sa iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailanman. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa umagang ito, muli po nating pagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos. Ito po ay magmumula sa Genesis 24:57 hanggang 67. Ito po ay pinamagatang ang pag-iibigan ni Isaac at ni Rebecca. Ang sabi po dito, Genesis 24 verse 57 hanggang 67, ang sabi po dito, kung gayon sabi nila, tawagin natin si Rebecca at tanungin kung ano ang kanyang pasya. Sasama ka na ba sa taong ito? Tanong nila. Opo, tugon niya. Kaya si Rebecca at ang kanyang yaya ay pinahintulutan nilang sumama sa alipin ni Abraham at sa mga kasama nito. Matapos basbasan ng ganito, ikaw nawa o Rebecca ay maging ina ng marami at sa lungsod ng kaaway ang iyong lahi ang magwagi. Nang handa na ang lahat, si Rebecca at ang mga utusan niyang babae ay sumakay sa kamelyo at umalis kasunod ng alipin ni Abraham. Nang panahong iyon, si Isaac ay naninirahan sa lupain ng Negev. Minsan, napadako siya sa ilang ng Beer-lahai-roi. Nang magtatakip silim, siya'y namasyal sa kaparangan at nakita niyang may dumarating na mga kamilyo. Natanaw ni Rebecca si Isaac kaya't bumaba siya sa sinasakyang kamilyo. Lumapit sa aliping sumundo sa kanya at nagtanong, sino ang lalaking iyan na papalapit sa atin? Siya po ang aking Panginoon, sagot nito. Kumuha ng belo si Rebecca at tinakpan ang kanyang mukha. Isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga ginawa niya. Pagkatapos, dinala ni Isaac si Rebecca sa tolda ni Sarah na kanyang ina at ito'y naging asawa niya. Minahal ni Isaac si Rebecca at siya'y naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Mga minamahal kong miyembro, kayo ba ay nasa mabuting kalagayan sa ating Panginoon? Ngayon po ang huling linggo ng Abril. Aking minamahal at pinagpapala ang mga miyembro na sama-samang sumasamba sa araw na ito. Aking ipinapanalangin na kayo ay palaging maging masigla at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Ngayon ay aking binasa ang buong kapitulo ng Genesis 24. Ngunit, mag-focus lamang tayo sa talatang 57 hanggang 67. Pagkatapos ng ating pagsamba sa araw na ito, dalangin ko na inyong basahin ang kabuuan ng kabanatang 24 ng Genesis kasama ng inyong buong pamilya. Dahil napakagandang pag-aralan ang pag-iibigan ni Isaac at ni Rebecca. Ang Genesis 24 ay naglalaman ng pag-aasawa ng anak ni Abraham na si Isaac kay Rebecca. Si Abraham ay matanda na at ang kanyang asawa na si Sarah ay patay na. Matinding pagdadalamhati ang naramdaman ni Isaac sa pagkamatay ng kanyang inang si Sarah. Ngunit, nakasumpong ng kaaliwan si Isaac nang makilala niya si Rebecca.
Minsan, tayo ay nakakaranas ng matinding mga pighati. Ngunit, ang kaaliwan ng Diyos ay palaging naririyan lamang sa ating mga tabi. Kaya nga, kahit nakakaranas kayo ng matinding kalungkutan, huwag kayong mawawalan ng pag-asa dahil ang Diyos ang bahalang magbigay ng kaaliwan sa bawat isa sa inyo. Matandang-matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ni Yahweh. Pinagpala ng Panginoon ang bawat gawin ni Abraham. At nais ng Diyos na lahat ng inyong gagawin ay mapagpala rin naman. Una, ang mga panalangin at naisin ni Abraham, makikita po natin ito sa Genesis 24, 2 hanggang 4. Ang sabi po, ninais ni Abraham na makapag-asawa si Isaac pagkamatay ng kanyang asawang si Sarah. Verse 2, ang sabi po dito, sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking hita at manumpa ka. Sumumpa ka sa akin sa pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka rito sa Kanaan pipili ng mapapangasawa ng aking anak na si Isaac. Pumunta ka sa bayan na aking tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Tinawag ni Abraham ang kanyang katiwala upang makapag-asawa si Isaac at inilagay niya ang kamay ng katiwala sa kanyang mga hita bilang panunumpa at pagtatalaga. Ito ay isang kaugalian ng Israel kapag may mahalagang utos at pangako. Sinabihan ni Abraham ang kanyang katiwala na huwag pipili ng mapapangasawa ni Isaac sa mga taga-Kanaan. Dahil ang mga taga-Kanaan ay mga taong walang takot sa Diyos at walang pananampalataya. At napakataas ng kanilang paniniwala sa mga Diyos-Diyosan at maling pananaw sa pakikipagtalik. Kaya ayaw ni Abraham na makapag-asawa si Isaac ng isang taga-Kanaan. Nais ng Diyos na makapag-asawa si Isaac ng isang babaeng may takot sa Diyos. Kaya sinabihan ni Abraham ang kanyang katiwala na humanap ng mapapangasawa ni Isaac sa lugar ng Haran, ang kanyang bayan. Sa panahong iyon, ang pag-aasawa sa mga kamag-anak ay matagal ng tradisyon upang mapanatili ang pangangalaga ng pananampalataya sa bawat angkan. Ito ay may malaking kahulugan sa ating lahat. Ang pagpapakasal o pag-aasawa ay ginagawa ng dalawang taong pareho ng pananampalataya. Malinaw na sinasabi ng Biblia na huwag makikipamatok sa hindi mananampalataya. Dahil ang mananampalataya at hindi mananampalataya ay maaaring maging isa sa katawan ngunit hindi sa espiritu. Nais ko na ang inyong mga anak ay makapangasawa ng taong may pananampalataya. Dahil ito ang magiging daan ng pagpapatuloy ng pagpapala katulad ng kay Abraham. Pangalawa, ang panalangin at pagsunod ng katiwala ni Abraham. Ipinagkatiwala ni Abraham ang pag-aasawa ni Isaac sa kanyang tapat na katiwalang si Eliezer. Si Eliezer ay katiwala ni Abraham na nakaranas ng maraming pananampalataya sa kanyang buhay. Ngunit hindi sinunod ni Eliezer ang kanyang sariling kagustuhan kung hindi ang nais ng kanyang amo. Ito ang matapat na pag-uugali ng isang alipin. Si Eliezer ay katiwala ni Abraham, ganun din tayo ay katiwala ng Diyos. Kaya nga, hindi ang ating naisin ang dapat nating sundin, kundi ang naisin ng Diyos. Nananalangin si Eliezer na tulungan siya ng Diyos na makita ang mapapangasawa ni Isaac. Ito po ay makikita natin sa Genesis 24 verse 12. Ang sabi po dito, siya'y nanalangin ng ganito, Yahweh, Diyos ng Panginoon kong si Abraham, maging matagumpay nawa ang aking lakad. Tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoong si Abraham. Tatayo po ako rito sa tabi ng balon at hihintayin ang pagdating ng mga babae buhat sa lungsod para umigib. Ako po'y makikiinom sa isa sa kanila.
Pag sinabi niyang uminom ka at paiinumin ko rin ang iyong mga kamilyo, iyon na sana ang babaeng inihanda ninyo para sa inyong aliping si Isaac. Sa gayon, malalaman kong tinupad na ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoon. Ito ang nilalaman ng panalangin ni Eliezer para makita ang mapapangasawa ni Isaac. Sa pag-aasawa, kailangang hanapin ang kalooban ng Diyos at hindi ang naisin lamang ng tao. Kaya nga, mga magulang, dapat ipinapanalangin ninyo ang pag-aasawa ng inyong mga anak at turuan sila na humanap ng mapapangasawa na may kaparehong pananampalataya. Pangatlo, ito ay matiwasay na pagkikita sa pangunguna ng ating Panginoon. Makikita po natin ito sa Genesis 24:15 hanggang 16. Ang sabi po dito, hindi pa natatapos ang kanyang panalangin. Dumating si Rebecca na may pasan na banga ng tubig. Siya ay anak ni Betuel at apo ni Milka na asawa ni Nahor na kapatid ni Abraham. Siya ay dalaga pa at napakaganda. Lumusong siya sa kinaroroonan ng balon. Pinuno ang kanyang banga at umahon. Ito ang palatandaan na nakita ni Eliezer sa panalangin ni Eliezer. Kapag kayo ay nananalangin, ang mga palatandaan ay tiyak na kasunod. Katulad ng manalangin si Elias na magkaroon ng ulan. Nakita ang maliliit na kumpol ng ulap sa kalangitan bilang tanda na bubuhos nga ang ulan. Mga kabataan, makinig kayong mabuti. Si Rebecca ay isang napakaganda at wala pa siyang nakatalik hanggat hindi siya ikinakasal. Pang-apat, ang palatandaan ng panalangin ng katiwala ay nakita. Makikita natin ito sa Genesis 24, verse 18, 20, and 24. Verse 18, sabi po dito, "Aba, opo," sagot ng babae, at inalalayan niya ang banga habang umiinom ang alipin. Nang ito'y makainom na, ay sinabi pa ng dalaga, "Paiinumin ko na rin po ang inyong mga kamelyo hanggat gusto nila." Isinalin niya sa painuman ang laman ng banga at pabalik-balik siyang sumalok hanggang mapainom ang lahat ng kamelyo. 24, sumagot ang babae, "Ako po'y anak ni Betuel na anak ni Nahor at Milka." Ang panalangin ng katiwala ay nasagot base sa kanyang ninanais. Ang taimtim na pananalangin ay nasasagot agad. Sa madaling salita, si Rebecca ay kasama sa angkan ni Abraham at kabilang sa pamilyang may pananampalataya. Panglima po, ang pagpayag ni Rebecca at ng kanyang pamilya na makasal kay Isaac. Makikita po natin ito sa Genesis 24, verse 50, 52, 57 hanggang 50. Verse 50, ang sabi po dito, "Sumagot ang mag-amang Betuel at Laban, dahil ang bagay na ito'y mula kay Yahweh, wala na kaming masasabing anuman." Verse 51, "Isama mo si Rebecca pag-uwi mo upang mapangasawa ng anak ng inyong Panginoon, ayon sa sinabi ni Yahweh." Verse 52, "Pagkarinig nito, ang alipin ni Abraham ay muling nagpatira pa at nagpuri kay Yahweh." 57, "Kung gayon, sabi nila, tawagin natin si Rebecca at tanungin kung ano ang kanyang pasya. Sasama ka na ba sa taong ito?" Tanong nila. "Opo," tugon niya. Hallelujah! Ito ang perpektong sagot sa panalangin ni Isaac sa kanyang pag-aasawa. Nalaman ni Rebecca at ng kanyang pamilya ang panalangin ng katiwala at pumayag na makasal sila. Katulad nito, kung sino man ang nananalangin ng taimtim, ang mga palatandaan ay makikita agad at masasagot ang panalangin. Kagaya ng pagtatagpo nila Isaac at Rebecca, nawa ay matagpuan niyo rin ang kasagutan ng inyong panalangin. Ang pagpapakasal ay biyaya ng Diyos at tinutugon sa pamamagitan ng pananampalataya at pananalangin. Pang-anim, ang pagtatagpo at pag-ibig ni Isaac at Rebecca. Makikita po natin ito sa Genesis 24 verse 67. Ang sabi po dito,
Pagkatapos, dinala ni Isaac si Rebecca sa tolda ni Sarah na kanyang ina at ito'y naging asawa niya. Minahal ni Isaac si Rebecca at siyang naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Dinala ni Isaac si Rebecca sa tolda ni Sarah at pagkatapos ay naging mag-asawa sila. Minahal ni Isaac si Rebecca at siya ang naging kaaliwan nito. Ito ang kwento ng pagmamahalan ni Isaac at Rebecca. Isang napakagandang kwento ng pagmamahalan. Aking ibabahagi ang aking karanasan at naramdaman nang una akong pumunta dito sa Pilipinas. Karamihan sa mga kabataan kapag dumating na sila sa edad ng pagiging teenager, karamihan sa kanila ay nakikipagkaibigan sa ibang kasarian. Sila ay umiibig agad at tinatalikuran ang kanilang pag-aaral. Sila ay nabubuntis ng maaga at kapag nakapanganak na, iniiwan ng kanilang karelasyon. Kaya marami ang mga dalagang ina at mga kasong katulad nito. Kaya hindi sila nakakaalis sa kahirapan ng buhay. Mabilis silang tumatanda at hindi nai-enjoy ang buhay ng kabataan. Naaawa ako sa ganitong kalagayan. Siyempre, nauunawaan ko ang kanilang nararamdaman sa mga panahong iyon. Ngunit, kailangan nating maging matalino sa paghusga at walang kinikilingan sa nararamdaman ng mga kabataan. Kapag tayo ay umibig agad, mapapabayaan ninyo ang inyong mga pag-aaral. Kapag maaga kayong umibig, malalampasan ninyo ang mga pagkakataon na talagang lumigaya. Ngunit kapag kayo ay nanalangin at naghintay, matatagpuan ninyo ang mas mainam na tao para sa inyo. At kapag kinontrol ninyo ang inyong mga emosyon sa panahon ng inyong kabataan, kayo ay mamumuhay ng maligaya. Nais kong ang ating kabataan ay alalahanin ang mga salita ng Diyos sa Biblia. Sabi po sa Genesis 24 verse 16, siya'y dalaga pa at napakaganda. Lumusong siya sa kinaroroonan ng balon, pinuno ang kanyang banga at umahon. Ito po ay nangangahulugan na walang ibang naging kasintahan si Rebecca maliban sa kanyang asawang si Isaac. Tunay ngang napakagandang dalaga ni Rebecca. Mga kabataan, dalangin ko na panatilihin ninyong malinis at kalugod-lugod ang inyong mga sarili. Kung kayo ay mayroong nais mahalin, ipagbigay alam ninyo ito sa inyong mga magulang. At pagkatapos ng inyong pag-aaral sa kolehiyo, saka kayo makipagrelasyon. Maghintay kayo ng tamang oras at mangako na mag-aaral ng mabuti muna. Ngayon, mangarap kayo ng isang masayang pamilya para sa inyong mga sarili. At naisin muna ninyo na makamit ang inyong mga pangarap. Mag-enjoy sa inyong mga buhay at saka mag-asawa. Sa gayon, kayo ay magkakaroon ng masayang pamilya kung ito ay inyong susundin. Kailangang ipanalangin ang pag-aasawa at kailangan alam ng mga magulang at may permiso ang mga magulang. Kailangan ninyong makilala ang isang taong matapat at may pananampalataya. Amen po ba? Maaaring nating maging modelo ang kwento ng pag-iibigan ni Isaac at ni Rebecca. Kung ang lalaki at babae ay may ganitong kwento, sila ay tunay na magiging mag-asawa, magiging masayang may asawa at pamilya. Nais ko na kayo ay maging ganito sa pag-aasawa ninyo. Kung kayo ay may asawa na, huwag kayong maghintay ng kaligayahan. Kayo ang gumawa ng inyong kaligayahan. Tayo po'y manalangin. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinasasalamatan. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na aming pinagsalusaluhan sa araw na ito. Dalangin namin sa inyo, Diyos, na nawa pagpalain ninyo, Ama, ang inyong mga salita na aming narinig.
Dalangin namin sa inyo, Ama, na turuan mo kami, Panginoon, na matutong mamuhay ng isang malinis na pamumuhay. Para sa aming mga kabataan, O Diyos, ang dalangin namin sa inyo, na nawa matanim sa pinakamatabang bahagi ng kanilang mga puso ang bawat salita mo, O Diyos, na aming napag-aralan sa umagang ito. Nawa, Panginoon, ito ay maging mabuting halimbawa sa kanila ng isang tunay na pagmamahalan. Dalangin namin sa inyo, Diyos, ang iyong patuloy na gabay at pag-iingat sa aming mga kabataan. Turuan ninyo, Ama, ang aming mga kabataan, Panginoon, na maghintay ng tamang pagkakataon upang mamuhay ng isang buhay, Panginoon, na masaya bilang may pamilya. Dalangin namin na ikaw na aming Diyos ang patuloy na maggabay sa kanila sa lahat ng oras ng kanilang buhay. Hayaan mo, Diyos, na matupad muna nila ang kanilang mga naisin sa kanilang buhay bago nila maisipan, Panginoon, ang magkaroon ng relasyon at mag-asawa, Panginoon. Alisin ninyo, Diyos, ang anumang kahadlangan sa kanilang harapan. Hayaan mo na ikaw na Diyos, habang mga bata pa sila, mag-focus sila, Panginoon, sa kanilang paglilingkod sa iyo. Hayaan mo nawa, Panginoon, na matutunan nila ang maghintay ng tamang pagkakataon at dumating ang tamang tao para sa kanila na inyong itinalaga upang makasama nila habang sila, O Diyos, ay nabubuhay. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Dalangin namin sa inyo, Ama, sa umagang ito na nawa patuloy na ikaw na aming Diyos ang maging kaaliwan ng bawat isa sa amin at ikaw na aming Diyos ang patuloy, Panginoon, magbigay sa amin ng lakas at kapangyarihan upang makapamuhay kami ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sa iyo namin, Ama, pinagkakatiwala ang aming buhay. Sa iyo namin ito inihingi, Panginoon, at ninanais namin, O Diyos, na balutin mo kami ng iyong kapangyarihan at hayaan mo na ikaw na aming Diyos ay aming maparangalan. Maraming salamat, Ama. Maging aral nawa ang mensahe sa araw na ito, especially, Lord, sa aming mga kabataan. Hayaan mo, Diyos, na ang aming mga kabataan sa church na ito magkaroon ng isang matagumpay na buhay. Magkaroon, Panginoon, ng isang buhay, Panginoon, na naaayon sa inyong kalooban. Sa iyo ko sila, Ama, ipinagkakatiwala. Dalangin ko sa inyo, Panginoon, na nawa ang iyong kalooban ng patuloy na mangyari sa kanilang mga buhay. Maranasan nilang tagumpay na nagbubuhat sa iyo. Ang magkaroon ng isang mabuti at isang masayang tahanan, isang mabuting pamilya para, Panginoon, sa kanilang kasiyahan. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Makikibukas po ako sa mga awit 128 verse 1 to 6. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot, ang maalad na nais sumunod sa kanyang utos. Verse 2, kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Ang taong ito ay maligaya, maunlad ang pamumuhay. Verse 3, sa tahanan, ang asawa ay parang ubas na mabunga, at bagong tanim na olibo sa may hapag ang anak niya. Verse 4, ang sino man kung si Yahweh, buong pusong susundin, buhay niya ay unlad at laging pagpapalain. Verse 5, mula sa Zion, pagpapalanawan ni Yahweh ay tanggapin, at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Last verse po, ang magiging iyong ako, nawa iyong makita rin. Naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Purihin ang Diyos sa pinakadakila sa lahat.
lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito, sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng kalakasan ng aming mga katawan upang magsama-sama kami dito sa iyong tahanan po Panginoon, upang purihin ka, sambahin ka, dakilain ka sa umagang ito. Lord, maraming salamat din po Panginoon sa mensahe mo nga pinarating mo sa amin. Nawa makapamuhay kami po Panginoon ng naayon sa iyong mga salita. Maging ang mga kaloob na ito po Panginoon yan nandito sa aming harapan, pinagkakatiwala namin dito sa iyo po Panginoon at dalangin namin Ama, ang lahat na may-ari nito, pagpalain mo po Panginoon ang kanilang mga anak buhay upang patuloy silang makapagbigay at patuloy nga lumaganap ang iyong ministry. Lord, pinagkakatiwala namin ang lahat ng ito para sa iyo po Panginoon at dalangin namin Ama, magamit namin ito ng tama sa pagpapalaganap sa iyong tahanan. Pagpalain mo ang bawat isa po, Panginoon, nga naririto upang masigit silang makatulong sa iyong tahanan. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa tanggapin mo ito, Panginoon, dahil batid mo na ito'y galing sa aming mga puso. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesucristo, ang aming Panginoon, na aming tagapagligtas. Amen. Thank you, Lord. Magandang araw po. Dadako po tayo ngayon sa ilang announcement po sa ating simbahan. Unang-una na po dyan yung ating pong tinatawag na health protocol. Watch each other for COVID confirmation. Make sure you wear a mask when you go out. Always wash your hands clean and keep the service in good faithful. Lagi po natin tandaan na yung ating pong mga health protocols po ay lagi po natin isabuhay sapagkat tatandaan po natin palagi na prevention is always better than cure. When it comes naman po sa ating mga church activities, for next week po, bali mag-antabay lang po tayo sa ating mga GC, sa ating mga chat room kasi po nag-aantay pa rin po ang leadership ng church natin sa mga updates po na galing sa ating barangay. So, lagi lang po kayong mag-online at patuloy po tayong manalangin kahit po tayo nasa bahay lamang po natin. Maraming salamat po. Kapatid, kayo bawit, halina magsama-sama. Mahal ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Manalangin tayo. Ang biyaya ng Panginoon Hesu Kristo at ang pagmamahal ng Diyos at kasama ang Espiritu Santo mapunta sa inyo lahat. Amen.